pagkakaintindi ko dito, malayong malayo doon sa tapang ni BP Sara habang nagsasalita siya doon eh. No? Ito ho, habang nagsasalita ang ating Vice Presidente, mga kababayan, no? Sinasabi niya, may inutusan na ako, ipapategi ko, ganito, ganyan. Ako po, boss, kahit sabihin na concern yon doon sa pagpapategi sa kanya, nandoon pa din po yung pagigigante at yung kumbaga namumutawi sa utak ng ating Vice Presidente na ganito ang papagawa ko dito sa mga ito. No? Oh. Ganito ang ipapagawa ko sa mga itong, sa mga kay Lisa, kay Bongbong at kay Martin. Kasi dito, habang nagsasalita ho siya dito, mga kababayan, medyo iba po. No? Parang merong pagkambyo pa atras. Pero wait lang. Naimasmasan ho siguro, mga bossing. No? Sir Mark, ngayon lang may binoto na baliw daw na Vice President. Sabi ni Reynaldo Valdez. Sabi ni Joel Pagaduan, cute sana. May anak na pala. Opo, naku, dalawa na. May isang 18 anyos na nga akong anak. Pakinggan po natin ang Vice Presidente. Ha? Oy, ikaw, Sir Archie Beroya, makinig ka dyan. Pakinggan mo si BP. Ba natin? It is a concern about my death. It is a concern about my murder. It is a concern about my murder, which is a legitimate concern. But nakapokus, naka-concern daw yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang banta sa kanya, no? Kahit saan pong paikot-ikutin yan, mga bossing, may bitaw pa din po na may balak, no? Yun nga po, kagaya na lang nung sinabi kong example, mga kababayan, na paano kung natural death yung kinamatayan ng Vice Presidente. Hakagilapin pa din yung inutusan niya. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at si Lisa. May utos siya eh. Pag ganito nangyari sa akin, ganyan. Ngayon, medyo kumakambyo, parang sabihin niya, wala, hindi naman hindi naman talaga para sa kanila yun. Concern yun para dun sa banta sa akin. Nakakahilo na, no? Hindi mo na alam kung ano parang si dating Pangulong Duterte. Ngayon, adik ang presidente. Bukas, hindi naman daw. Sa susunod na araw, adik na naman. Sa isang araw na naman, hindi na naman daw. Parang ganito ho, mga kababayan. Alam nyo kung sino hinihintay ko? Si Panelo. Nasabihin, joke only lang yun. Diba? Napa-comment tuloy si Ma'am Chris Rose. So, she is such a lunatic. Totoo yan. Sabi ni Fredlin Kismet Miguel, nasa news ng Al Jazeera yung pagbabanta ni Sara sa buhay ni PBBM. Biruin mo ba naman? No? Biruin nyo pa naman, mga kababayan. First time kong nakakita ng Vice Presidente talaga, no? Miski sa buong mundo, yung ganun yung naging asal. Talagang magiging headline ho yan, mga kababayan, sa buong mundo. Talagang pag-uusapan ho yan. At baka sabihin pa, yung BP nyo, kausapin nyo naman lagi. Kausapin nyo naman lagi. Baka kailangan ng kausap. Tuloy ho natin. sabi ko nga, they don't care. Maybe because siguro nga sa kanila galing, so they don't care. And then ngayon, if I express that concern, they would say that a threat to the life of the president. Sa dami, mga kababayan, isa pa ho, sa nakikita ko, sa dami ho, no? Halos mahigit 400 yata yung security ng Vice Presidente. No? At wala naman tayong naririnig na banta o yung tipo bang may pinaplano sa kanila. Sila na lang po yung mga nagsasabi niya. Si Maharlika, yan, mahilig. Ang hilig pong sabihin na ipapategi ako ni Maharlika. Meron pong pinapunta dito sa Los Angeles. Si Lisa Marcos, ipapategi po ako. Ba yun? Hanggang ngayon, buhay pa din ho. No? Yung tipo ho bang
May mga banta sa buhay nila pero sila lang po ang nakakaalam. Mga boss, oh. Sila lang po ang nakakaalam. Oh. Pero sablay talaga si BP doon. Bakit ko daw siya papatayin if not for revenge from the grave? There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit mo sa akin? Nasabi nyo eh, may inutusan po kayo eh. Di ba? May inutusan po kayo, madam. Mismong galing po sa bibig ninyo yun. At hindi naman po namin pwedeng isaalang-alang ang presidente na mategi muna ang presidente. Oh. Mategi kayo tapos ang presidente ang kasunod nyo. Diba? Mali po pa din. Kahit na anong maging alibay nila dito, dinagdagan lang po nila ang kanilang problema, mga kababayan. Yung dapat sana pumokus na lang po sila. Yung legal team nila, nagsama-sama. Halika, mag-usap tayo dito. Paano natin tutulungan si BP Sara na magpaliwanag about confidential funds? Wala po eh. Biglang nagkaroon ng parang kudita doon sa loob ng Congress. Bigla na lang nagsalita lahat kung ano yung gusto niyang sabihin. Nadala ng galit. Nadala ng poot sa puso. At hindi na iwasan na magsalita kung ano yung nasa utak niya. Sabi ni Tito Waldo, anong benefits daw? Di ikaw, magiging presidente, vice ka. Patayin ko si Lisa. Anong benefit mo sa akin? Wala. Hindi sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Po, baka yung pagiging presidente. Yun nga yung sinabi ni Tito Waldo. No? Pwede. Diba? Pero ako kasi mga boss, yung tipo bang alam mo kung ano yung nasa isip mo, yung talagang tumatakbo sa isip mo tapos hindi ka makapagpigil, masasabi mo yan eh. Which is, yun na nga po ang nakita ko na nangyari sa ating vice-presidente. Nakakalungkot, no? Nakakagulat, at nakakagalit na din po dahil umaabot sila sa puntong ganito. Nang presidente natin, nandoon lang ho, mga kababayan, tuloy lang po sa pagtatrabaho. Sila galit na po. Hindi naman. So, anong benefit nun? Pag nawala sila dito sa mundong ito, for them to say, there's a threat. Yung sa threat ko nga, wala nga silang pakialam. Wala naman po kasi kami naririnig. Kayo-kayo lang po ang may alam nun, madam. Ay, nako. Sabi ni Jonel, na baka magtampo sa akin to pag hindi ko binasa yung comment niya. Sabi nga nila, buo ang loob, sira ang tuktok. Ano ba eh? Yan. Kayo na po ang humusga, mga kababayan, doon sa mga ibinlag natin ngayong araw na ito. At dahil nga po, 45 minutes, 1,600 viewers, 45 minutes na din po tayong magkakausap dito. Sabado ng gabi ngayon. Mag-e-enjoy naman ako, no? Medyo magsasalo-salo naman kami. Magpapaalam na muna ako sa inyo. Kayo na po ang humusga sa mga nangyayari sa politika ng Pilipinas. Mga boss, chief, amo, sir. Kung sino ba ang dapat paniwalaan sa kanila. Maraming salamat at God bless po sa ating